Suspendido po ang klase sa latang antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Caloocan ngayong araw. At dahil yan sa naranasang pagulan na nagpapahirap din sa biyahe ng mga commuter. Live mula sa Caloocan City, may unang balita si James Agustin. James. Igang good morning. Hanggang sa mga oras na ito ay pabugso-bugsong pagulan yung nararanasan. Kumisan po ay mahina, kumisan naman ay lumalakas dito sa lungsod ng Caloocan. Madaling araw pa lang kanina ay may pag-ulan na sa Zabarte Road dito sa Caloocan. Halos mag-zero visibility pa nga bago mag-alas 5 ng umaga. Pahirap para sa mga commuter na maagang bumiyahe. Walang tigil din ang ulan sa Quezon City. Mahina hanggang sa katamtamang ulan na naranasan sa Visayas Avenue bandang alas 2 sa madaling araw. Mas malakas ang ulan sa Elliptical Road kaya nagme-menor ang mga sasakyan. Sa Quezon Avenue may punto pang halos mag-zero visibility sa kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa southbound lane ng EDSA. Samantala, Igan, balik dito sa Caloocan, kanina madaling araw may baha po sa bahaging ito ng Zabarte Road na nakikita nyo, pero naging pahirapan yung pagdaan ng motorcycle riders kanina. Pero agad din naman po humupa yan at ngayong umaga ay nakakaranas pa rin ng pag-ulan, mahinang pag-ulan na lamang po dito sa lugar at mas mahina po ito kumpara kaninang madaling araw. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Maulan din sa ilang bahagi ng Makati City at may unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, biglang buhos ang malakas na ulan dito sa Makati kaninang madaling araw. Ang ilang nakausap natin na driver ng pampasaherong jeep nangangamba na kung sakali raw na magtuloy-tuloy ang masungit na panahon. Maaga bumiyahe ang ilang jeep dito sa sakayan sa may JP Rizal Avenue at Chino Roses Avenue sa Makati. Ang sumalubong sa kanila ngayong umaga, pabugso-bugsong ulan. Nangangamba ang ilang driver na nakausap natin na tutumal ang kita nila kapag ganitong masama ang panahon. Hindi pa gaanong kahaba ang pila ng mga pasahero pero ang ilang nakausap natin na papasok pa lang sa trabaho, no choice daw kundi suungin ang malakas na ulan para lang makapaghanap buhay. Sanay na rin naman daw sila pero anila, hassle pa rin ang biyahe lalo na kapag kailangan maglipat-lipat ng jeep o sasakyan papunta sa kanilang trabaho. Igan, kumpara kaninang madaling araw, medyo humina na ang buhos ng ulan dito sa Makati. Pero paalala pa rin po sa mga commuter, mas mabuti pa rin na magdala ng payong at kapote para safe po kayo sa biyahe nyo ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Makati. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng trapiko sa Makati City ngayong maulan ng panahon. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, hassle na biyahe ang bumungad sa ilang commuter na nakausap natin dito sa Makati. Malakas kasi ang buhos ng ulan kaninang madaling araw kaya ang reklamo nila, papasok pa lang ng trabaho, grabe na raw ang pagod nila. Maagang bumiyahe papasok ng trabaho ang call center agent na si Marion. Kahit senior citizen na siya, kailangan pa rin daw kumayod sa kabila ng hassle na commute ngayong umaga, bunsod ng pabugso-bugsong ulan. Hindi pa pumapasok, pawis na, basa pa po. 60 na ako pero kailangan pa rin mag-work eh. Kaya ulan man o ano, papasok pa rin. Si Michael naman, sanay na raw sa biglang buhos ng ulan. Pero aminadong hirap pa rin lalo na't mas matagal siyang naghihintay ng masasakyang jeep. Mahirap po talaga eh, lalo na't mababasa, papasok sa trabaho. Tapos pagsasakay, pahirapan din po. Ang ilang jeepney driver na nakausap natin, nangangamba hindi lang sa posibleng sakit sa katawan, kundi pati na rin sa sakit sa bulsa. Matumal daw kasi ang biyahe kapag maulan. Ngayon na yung biyahe kasi yung ibang pasahero, nagtataksin na lang eh. Matumal, pagbaha. Kapag nagtuloy-tuloy ang ulan, babahain daw ang kanilang ruta, kaya mapipilitan silang gumarahin ng maaga. Ang ending daw, kapos ang kita ngayong araw. Igan, tumila na ang ulan dito sa Makati. Medyo maluwag na rin ang daloy ng trapiko. Pero may ilan pa rin tayong mga commuter na nakikita na medyo matagal-tagal yung paghihintay bago makasakay ng jeep ngayong umaga. At yan muna ang latest mula rito sa Makati. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Suspendido muna ang mahigit 100 infrastructure projects sa Cebu Province habang binubusisi ng provincial government. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan?
Susan, bunsod sa kaliwat kanang isyo ng mga government project, gusto raw makasiguro ng Cebu Provincial Government na sumusunod sa tamang proseso ang lahat ng mga proyekto sa lalawigan. Nitong Hulyo 28 nang nagpalabas ng memorandum sa Cebu Governor Pam Baricuatro na nagsususpend sa lahat ng infrastructure projects sa lalawigan. Noong August 22 ito ipinatupad. Layunin ng LGU na isailalim sa Comprehensive Review and Audit ang mga proyekto kung naaayon sa auditing standards. Kabilang dito ang procurement laws at regulation and provision. Sa datos ng Cebu Provincial LGU na pag-alaman na 140 projects ay nasa Construction Division at 14 sa mga ito ay Waterworks Division. Hindi pa inilalabas ng LGU ang pangalan ng mga konduktor ng mga proyekto. May mga nakasumiti na sa mga hinihingi ng Technical Working Group na nagbusisi sa mga proyekto. The purpose of the suspension or the stoppage of the temporary stoppage is para ma-review gyud tanang documents and if kamusta ba if they went through the proper process, bidding, inana ba para ma-sure nato. Kapag nakapag-comply na ang mga kontraktor, saka sila papayagang magpapatuloy sa kanilang proyekto. Indefinite siya, kay as long as mapakita nila, ma-show nila they have everything is in order silang papers. Of course, kasi Gov Manggod, she sees the effects sa ganahan na mga workers, na mga, ma-stop. And so it also falls on the responsibility of the contractors. Susan, ayon sa Cebu Provincial Government, sa oras na mapapatunayan na walang irregularidad ang proyekto, agad namang ipagpapatuloy ang konstruksyon. Susan. Maraming salamat, Alad Domingo ng GMA Regional TV. Irereklamo raw ng pamilya Diskaya ang mga militanteng nakalampag at nambato sa kanilang compound sa Pasig. Higit ng mga Diskaya, nakikipagtulungan naman sila sa mga otoridad sa investigasyon sa flood control projects. Isinuko ng araw nila ang 16 pa nilang luxury vehicles. May unang balita si June Veneracion. Pinagbabato ng putik ng mga militante at ilang biktima ng mga pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Hindi pa sila nakontento. Pininturahan din at tinadtad nila ng masasakit na salita ang pader at gate ng mga Diskaya. Yung gusto nating ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Kusa rin nag-disperse ang mga ralista matapos pagsabihan ng pulisya. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Naiintindihan naman daw ni Pasig City Mayor Vico Soto na galit at dismayado ang mga tao, pero hindi raw dapat ito humantong sa karahasan. Aniya, hindi mga kurap ang masasaktan. Nag-aalala raw siya para sa mga security guard, trabahador at ralista. Ang pamilya Diskaya, desididong panagutin ng mga ralista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga otoridad. Voluntaryo raw isinuko ng pamilya sa Bureau of Customs o BOC ang 16 pa nilang luxury vehicles. So ito po yung 16 units na voluntary sinurrender ng Diskaya family. Nasa ilalim na ang mga ito sa sealing at documentation. Sa kabuuan, 28 sasakyan na ng mga Diskaya ang sinisecure ngayon ng Customs para imbestigahan kung tama ang binayarang buwis. Tugma sa bilang na inamin ni Sara sa Senado na pagmamayari nila. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Iaapila rin daw ng kampo ng mga Diskaya ang pagkakansela ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB
sa lisensya ng kanilang mga kumpanya. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot. Maaari namang umapila ang mga diskaya ayon kay Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan ng kumpanyang tatanggalan ng lisensya. If there are companies that have also violated the same violation or they don't follow the rules, then their license will also definitely be revoked. Natanong din ng kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. I'll get back to you on that. No, nag-uusap pa kami ng but they're suspended for now. From DPWH. So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas susulat daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga ongoing project na ipinagagawa ng construction firm ng mga diskaya sa kanilang lungsod. Since gin-revoke, mapaunta-tunta man na din sa syudad ang tanan nila nga mga ongoing projects. We will ask the guidance from DPWH kung if we need nga on our end, mapa-issue kita. Ayon sa status report ng DPWH Iloilo City District Engineering Office na isinumite sa Iloilo City LGU as of July 31, 7 flood control projects ang hawak ng mga diskaya sa lungsod. Magsasagawa rin ng inventaryo ang DPWH 6 sa lahat ng mga proyekto ng mga construction firm ng mga diskaya sa Western Visayas. May mga flood control project din ang mga diskaya sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, kabilang ang ilang kumpanya ng mga diskaya sa mga hindi umano nagbayad ng tamang buwis. Sinisikap namin makuha ang palig ng mga diskaya tungkol dito. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin ang 43 taong isinasangkot sa mga anomalya umanong flood control project sa bansa. 16 sa kanila, taga Department of Public Works and Highways, kabilang ng sinibak na Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara at si dating Bulacan 1st Assistant District Engineer Bryce Hernandez. 27 naman ang may-ari o opisyal ng mga kontraktor ng flood control projects. Kabilang dyan, ang mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. Bagaman hindi haharangin ang mga nasa Immigration Lookout Bulletin, aalertuhin ng Bureau of Immigration ng Department of Justice kung nasa airport o pantalan ang mga taong nasa listahan. 7 sa mga nasa Immigration Lookout Bulletin ay pinadadalo rin sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Ngayon din na may-ari ng Sims Construction, ang kontraktor ng Ghost Project sa Baliwag, Bulacan na nabuking mismo ni Pangulong Marcos. Bubuo na rin ang team ng DOJ para kumalap ng mga ebidensya at suyuri ng mga dokumento kaugnay sa flood control projects. Maglalabas din daw ang DOJ ng proseso para makapagbigay rin ng impormasyon ng publiko na makakatulong sa investigasyon. Habang buhay ng blacklisted at pinakakasuhan na ng gobyerno ang 2 kontraktor ng maanomalya umanong mga proyekto kontra baha sa Bulacan. Kabilang dyan ang Wawaw Builders na kontraktor ng dike na deklarado ng kumpleto pero ginagawa pa lang ngayon. May unang balita si Joseph Moro. Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng diking binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag ano. Tagay mo. Para makita nila hindi ano. Para hindi pasukin ng putik. Para hindi pasukin ng tubig sa putik. Bara lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo? Opo. Buhos? Buhos yan.
Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng kontraktor na Wawaw Builders matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon o pagkatapos lamang napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project gayong last na pagbaha po is 1997. Pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talagang bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. Ang nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ang 3 sa ombudsman. Obviously, criminal to. Criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin din niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na bycam insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024. At nailagay lamang ng mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi, baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kahit umuulan, maraming nagsimba ngayong unang Biyernes ng Setyembre sa Quiapo Church. At live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Sa kabila ng masamang panahon, marami pa rin mga deboto ang nagtungo dito sa Quiapo Church sa Maynila ngayong first Friday ng September.
Hindi alintana ng mga deboto ng Jesus Nazareno ang pag-ulan na naranasan sa bahagi ng Quiapo Church mag-aalas 5 ng madaling araw kanina. Tulad ng 45 years old na si Edith Dimalanta na galing ng Tondo. Mas malakas daw ang pananampalataya niya kaysa sa takot na magkasakit dahil sa ulan. May payong naman tayo, di ba? Gising ng maaga, tapos syempre pasasalamat kay Jesus Nazareno. Marami, syempre sa pamilya ko, sa mga apo ko, para sa lahat, sa buong bansa. Sa atin, syempre marami na tayong nangyayari sa atin, di ba? Dami ngayon lalo na yung sa bungeros natin yan. Kasi may friend ako dyan na yung kuya niya, kaya yun din. Naabutan din namin ng 63 years old na si Tatay Sam Albaran habang nagpapatila ng ulan malapit sa simbahan. Katatapos niya lang dumalo sa banal na misa. Sa loob daw ng simbahan ng Quiapo siya natutulog tuwing Huwebes ng gabi para maaga siyang makapagsimba kinabukasan. Bahagi raw ito ng kanyang panata sa poon. Para ako unang-una sa misa. Pero hindi ako hinihiling. Secret na lang eh. Kung mayroong mga personal na nagsimba, marami rin ang dumalo na lang sa online mass dahil sa nararanasang pag-ulan. Igan, sa mga oras na ito ay ambon na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng Quiapo Church. Para naman sa schedule ng banal na misa, oras-oras pa rin yan hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Magkakaroon ulit ng misa mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Live mula dito sa Quiapo, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Umaharap sa mga panibagong reklamo sa Ombudsman si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa kanyang pagkakasangkot umano sa Pogo. Si Guo pati ang 35 iba pa sinampan ng National Bureau of Investigation ng mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, possession of prohibited interest by a public official, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa. Ayon sa NBI, hindi sinunod ang tamang proseso sa land conversion nang itayo ang Banban Pogo Hub. Hindi rin daw nagbayad ng tamang buwis si Guo. Sinusubukan pangkunin ang panig ni Guo na nakatiting ngayon sa Pasig City Jail Female Dormitory para sa kasong qualified human trafficking. Nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa lupa, sa land yun sa lupa. Sa building, 0. Hindi nagbayad. Kakaibang Martin Del Rosario ang mapapanood sa episode ng Magpakailanman bukas Sabado. Alam ka, Rocket? Macho dancer. 80,000. Para ka nakatisot ng ginto. Alam mo ba ginawa nila sa akin, ha? Macho. Papa. Gaganap na isang macho dancer si Martin. Iikot ang kwento sa kanyang karakter na si John na gagawin ang lahat para sa pamilya. Sabi ni Martin, challenging ang role na ito at bigatin ang dramatic scenes. Kasama rin sa episode sina Angela Alarcon, Betong Sumaya, Dave Bornea at marami pang iba. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.